Paano naging Recto Station? Welcome back to my channel class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung kanino ba ipinangalan ang Recto Avenue sa Maynila, na ngayon ay pangalan na rin ng isa sa mga station ng LRT2. Alam ba ninyo na ang Recto Avenue, yung sikat na daan na madalas tambayan ng mga estudyante, bilihan ng murang pang-exchange gifts, at kung saan madalas na nauubos ang buong allowance ng marami bago pa man makapasok sa unang subject, ay ipinangalan kay Claro M. Recto? Oo, may recto na tao talaga. Hindi ito produkto ng urban legend o gawa-gawa lang ng mga marites o usap-usapan ng mga jeepney driver. Pero sino nga ba si Claro M. Recto? Kilalanin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Bonicho 1996. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga estudyante ko riyan sa Manila. Si Claro M. Recto ay isang Pilipinong estadista, manunulat, abogado, at senador na kilala sa pagiging matapang sa paninindigan para sa pambansang interes at pagiging makabayan. Ipinanganak siya noong 8 ng Pebrero 1890 sa Tayabas, Quezon, isang lugar na bahagi ngayon ng Quezon Province, at lumaki sa Batangas. Kung may kakilala kayong taong walang takot magsabi ng totoo kahit mapagalitan, si Recto yon. Parang teacher mo na walang pakialam kahit matawag siyang terror. Basta maitama ka dahil concerned siya sa iyo at sa magiging future mo. Nagtapos siya bilang maxima cum laude sa Ateneo de Manila at graduate din ng law mula sa University of Santo Tomas. Hindi lang siya book smart, street smart din pagdating sa politika at paninindigan. Dahil dito, napakarami ang humahanga noon sa kanya. Lumaban siya sa politika bilang miyembro ng House of Representatives dapat. Naging senador at siya ang namuno sa 1934 Constitutional Convention na nagdraft ng 1935 Constitution ng Pilipinas. Dahil dito, tinagurian siyang ama ng saligang batas ng 1935. Ibig sabihin, may malaking bahagi ang utak at prinsipyo ni Recto sa pundasyon ng gobyerno at batas ng bansa natin ngayon. Hindi lang siya pangalan sa kalye, isa siyang haligi ng kasaysayan. Ngayon, bakit nga ba Recto Avenue ang pangalan ng daan? Ano ang ginawa ni Recto para i-earn ang isang bagay na mas magi-immortalize sa kanya sa Pilipinas? Bago pa tinawag na Recto Avenue, ang kalsadang ito ay kilala bilang Calle Azcarraga at Paseo de Azcarraga. Ipinangalan sa isang Spanish Prime Minister na ipinanganak mismo sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Pero noong 1961, pinalitan ang pangalan ng kalye at ipinangalan kay Claro M. Recto bilang pagkilala sa kanyang naging ambag sa bansa, lalo na sa batas, soberanya at pambansang identidad. Parang ganito lang yan. Dati, pangalan ng landlord ang nasa pinto ng bahay mo. Pero nang mabili na ng new owner, pinalitan na ang nameplate ng apartment. Mas Pilipino na, mas makabahayan pa. Ano-ano ang mga kwelang bagay tungkol sa Recto Avenue? Isa ito sa pinakabisi na kalsada sa Maynila. Dumadaan ito sa Tondo, Binondo, Santa Cruz, Quiapo at Sampaloc. Ibig sabihin, kung maligaw ka sa Recto, malamang makakahanap ka ng ulam, libro, ID list,
at murang ballpen sa iisang lakad. University Belt, vibes to the max. Recto is life para sa mga estudyante. Thesis dito, photocopy doon, bili ng notebook dito, bili ng lakas ng loob doon. Kilala rin ang lugar sa iba't ibang palihim na serbisyo. Pero shh! Hindi yan ang lesson natin ngayon. Ngayon, balik tayo kay Claro M. Recto. Sino talaga siya sa mas malalim na usapan? Hindi lang siya politiko na gustong manalo sa eleksyon. Si Recto ay kilala sa pagsusulong ng kalayaan ng Pilipinas at sa pagtutol sa sobrang impluensya ng ibang bansa, lalo na ng Amerika, sa ating mga desisyon bilang isang bansa. Para sa kanya, hindi sapat na malaya ka sa papel. Dapat malaya ka rin sa isip, sa desisyon, at sa dignidad. At kahit hindi siya naging presidente, sumubok siya noon, pero natalo. Ang pangalan niya ay nananatili sa puso ng Maynila. Literal, nasa gitna ng kalsada. Bakit mahalaga ang ganitong kwento ng pangalan sa bawat kalsada? May kwento. Hindi lang ito pangturo sa grab driver o pangtanong sa konduktor ng jeep. Ito ay paalala na may mga Pilipinong tumayo, lumaban, at nag-isip para sa bayan. Ang Recto Avenue ay ipinangalan kay Claro M. Recto, isang Pilipinong senador, abogado, manunulat, at makabayan. Bago ito tawaging Recto, ang daan ay kilala bilang Calle Azcarraga noong panahon ng Espanyol. Si Recto ay tumulong sa pagdraft ng saligang batas at tumindig para sa kalayaan at dignidad ng Pilipinas. Kaya kapag may nagtatanong, bakit Recto ang pangalan ng daan? Sabihin mo, hindi dahil diretso ang kalsada, kundi dahil diretso ang prinsipyo ng taong ipinangalan dito. At diyan nagtatapos ang ating kwentong kalsada na may kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig at sana may ekstra pamasahe pa kayo pauwi. Dahil sa Recto, minsan nauubos ang pera bago pa matapos ang araw.